Buenos dias! And for today's video, ipapakita ko sa inyo yung ganap namin last week. Yes, sorry for late upload palagi dahil nga ngayon lang ako sinisipag. Today is Saturday, may pasok na ako niyan pero half day lang. And after work, we decided to go to Puerto Banús para makapag-play si Ethan. Sumakay nga pala kami ng Bolt o parang Grab taxi siya sa Pilipinas. At ang syala ng mga Grab dito dahil kung makikita nyo, Tesla yung aming nasakyan ngayon. Sobrang ganda niya, automatic siya, at talagang high-tech yung coaching to. So, sobrang laki namin na yun nasakyan namin. At andito na nga kami sa Puerto Banús. And that day, kasama namin yung alaga ni Ate Claire na 2 babae. Puro nga outdoor yung mga palaruan dito na katulad ng ganyan. Kasi nga hindi naman po laging umuulan dito at sobrang ganda lagi ng weather. Isa nga yun sa reason kung bakit maraming European families ang nagbabakasyon dito sa Malaga dahil nga sa magandang weather at yung mga bata is malayang nakakapaglaro sa labas. Speaking of tourists, nabasa ko sa balita kagabi is almost 2 million people o tourists ang pumasok ngayon dito sa Malaga for the month of May lang yon. Imagine 2 million na tourists ang pumunta dito. Most of the houses talaga dito sa Malaga is mga summer house lang nila or vacation house lang nila. At every summer talaga sobrang dami talaga ang pumupunta dito dahil nga holiday din, walang pasok yung mga bata. Kaya dito ang takbo nila sa Spain. At dito rin sa part na to is maraming expat. Kung itatanong nyo ang mga Spanish ay hindi talaga sila marunong sa English. Dahil ang reason nila, nandito tayo sa Spanya, dapat magsalita tayo ng Spanish. So, ganun yung mga reason nila. Kung tatanungin mo sila kung marunong sila mag-English, ang sagot nila sa andito ko sa Spanya, dapat magsalita ka ng Spanish. Kaya dito, yung mga Pilipino napipilitang mag-aaral ng lingwahe nila para matutong makipag-communicate sa kanila. Pero dahil nga nandito tayo sa Malaga, most of the people here are expat or yung mga taong marunong mag-English. Sobrang daming British dito at iba't ibang tao from other part of Europe na nandito na nakatira or may mga bahay sila dito at pinupuntahan lang nila every holiday sa lugar nila. Katulad na lamang yan ng aking host family sa Norway. Every holiday sa Norway is pumupunta sila dito sa Spain. At talagang ginawa nilang Manila to Cavite, ang Spanya at Norway. Dahil nga kahit 1 week lang yung holiday sa Norway, talagang pumupunta sila rito sa Spain para lang talagang maka-experience ng magandang weather at syempre para mabisita rin yung bahay nila dito. Sa kanila ko nalaman or sa kanila ko nakakuha ng idea, kaya ako nakapag-decide na mag-move dito sa Spain. Sinasama kasi talaga nila ako tuwing holiday. Like for example, every July, summer holiday yon sa Norway. So dito kami pumunta sa Spain at lagi nila akong sinasama dito. Every time na sinasama nila ako dito, lumalabas talaga ako or naghahanap ako ng Pilipino na pwede kong makausap. And then doon, dahil nga sa marami akong Pilipino nakakausap every visit ko dito, is nagkakaroon ako ng idea kung saan ako mag-move after ng contract ko sa kanila. At tama na ang chika, my gosh, yung Ethan ko, yung baby ko, may holding hands na ibang babae. Ayaw talaga ni Ethan na makipag-holding hands na sa baby girl. Pero itong baby girl, gustong-gusto talagang hawakan kamay niya kahit saan sila magpunta. So, syempre, no choice ang Ethan. Paano siya? Gentleman ko, no? Oh, it's so nice. Wow! Okay na talaga, dinilang ko sila ng ano. At ngayon nga lang kami nakapunta sa lugar na ito at sobrang na-amaze kami kasi ang dami namin nakitang luxurious cars na iba't ibang brand at yung mga luxurious brand din ng mga like Dior, Louis Vuitton, lahat andito. I think ito yung tinatawag nilang walking street dito sa Puerto Banús, sa isa sa lugar dito sa Marbella. Wala kang ibang makikita dito. Sobrang expensive ng mga taong makikita mo. At dito ka rin makikita ng iba't ibang yacht. Mamaya, makikita nyo kung gaano kagaganda yung mga yacht. Sobrang nakaka-amaze lang. At dito nga namin nasabi na mayaman talaga yung bansang Spanya. Dito
rin gumagala yung mga ano yung mga hunting ng mga big time na ano Amo mo pa dyan. Kasalo. Na. Mga babae, dito rin gumagala. Ay, yung ano. Oo, naka-hunting yun sila. Ito, ang yayamanin yung ano nito. Yung, Hindi ko siya sure. Baka Romania. Remain na. Grabe, kakaiba yung ano niya, oh. Yun talaga yan. Hey guys, Mm. Ha? Poland. Yung ano, yung matawag. Grabe. Ito yung mga luxurious yacht. Sabihin, maraming mayaman talaga sa kanya. Marami talaga. Philippines, hindi na makita nila. Biro. Oo. Saan ka tagin yun? Tsaka hindi ganito kagaganda, be, no? Sige. Ganyan pala ang itsura ng yacht. Ngayon ako actually nakakita ng ganyan ka, ano, kaganda. Ganda, di ba? Parang may special sa tsura. Hindi, kakaiba yung itsura niya. Hindi yung usual na, ano. Parang wala naman special. Ano si Totoy? Ang bitter talaga ni Totoy. Ibang turo, Tim. Nakita ko may tao Grabe. pala. Tao sa loob eh. Iyakan ng mga tao dito. Pero yung presyo yun, big. At yun nga, bago kayo magtalo ni Totoy, punta na tayo dito sa pinakadulo ng walking street nila dito. Makikita nyo dito yung part ng Africa sa dulo. At ito, meron isang toy dito sa dulo din. At sobrang ganda ng tubig. Sobrang linaw ng tubig dito, guys, kung makikita nyo. At talagang sobrang peaceful kung titignan. Ito yung lugar. At pansin ko lang din sa every part ng Europe na napupuntahan ko, talagang kahit saan, may makita kang flag nila na nakawagayway. Unlike sa Pilipinas na mostly makikita mo lang siya sa school, sa munisipyo, pero hindi mo siya makikita sa mga, like sa mga building, or yung ganun katulad ng mga nakikita namin dito, talagang kahit saan may flag yan sila. So, yun lang, umikot lang kami. Uuwi na rin kami kasi kung hindi 8 p.m. na po yan ng gabi. Pero kung makikita nyo, maliwanag pa at sobrang terik pa ng araw. Kung nakaabot ka dito sa dulo, please comment kung taga saan ka para alam ko kung saan nakaabot tong video na to. And please share this video and see you again on our next mini vlog. Thank you for watching!